Hey guys! Welcome back to my channel. Ayan, dahil ilang buwan na lang, mamumulaklak na ang sakura. So, share ko lang sa inyo guys kung saan ang magandang puntahan dito sa may Saitama. At isa nga, dito ang Sakitama Coffin Park. Ang Sakitama Coffin Park ay matatagpuan sa may Gyoda. Bakit nga ba tinawag na Coffin? Actually guys, ang Coffin sa Tagalog ay libingan. So tinawag siyang libingan kasi may mga nakalibing na tao dyan. Mga dating leader, kasama rin inilibing dyan ang kanilang mga kagamitan. Alam nyo rin ba na kamay lang ang gamit nila sa paggawa ng burol na yan? Diba ang galing? Kaya dinadayo talaga ng mga tao ang Sakitama Coffin Park. Hindi lang dahil ito ay makasaysayan, ito rin ay dahil sa mga sakura o cherry blossoms na nakatanim dyan. Pero kailangan din guys, pumunta dyan ng mas maaga. Kasi nga, habang tumatagal, habang lumilipas yung oras, dumadami yung mga tao. So wala ka nang mapwepestuhan pag ganun. So kailangan, maaga pa lang andun ka na. Ang isa pang lugar na magandang puntahan ay ang Kodai Hasino Sato na matatagpuan din sa may Gyoda. Actually guys, ang hasa sa Ingles ay lotus, kaya mas kilalang lugar na to dahil sa mga lotus.
So ayan, nagsisimulang mamulaklak ang lotus ng mga June. Pero hindi lang ang bulaklak ng lotus ang maaari mong makita dito. Makikita mo rin dito ang tambo art o rice field art. Masisilayan mo ito sa buwan ng Agosto hanggang Oktubre. Ang rice field art ay makikita pag akyat mo sa observation tower na may taas na 50 metro. Ang bayad ay 400 yen sa matatanda at sa mga bata naman ay 200 yen. Ayan. Pagsapit naman ng Disyembre, ang winter illumination naman ang inyong makikita. Sa kasalukuyan, ito po ang itsura ng sakura dito sa may Saitama. At sinasabi na mamumulaklak ito sa buwan ng Marso, March 22, at mamumukadkad ito ng March 29. So ayan guys, sa mga nagbabalak pumunta dito sa Japan, ayan, sana maabutan nyo ang pamumulaklak ng sakura para makita nyo kung gaano ito kaganda. So ayan guys, enjoy!